So, hi guys, ito yung aking preparation. So, meron ako ditong safe seminar requirements and medical is my proof of ongoing relationship. Third is ito po yung petitioner's documents. Hello madlang people, so super busy tayo today. Ayan, I'm still not done getting all these documents and double check it all the time kasi baka meron akong nakalimutan o meron akong na-misplay. So, come join me. Samahan niyo ako para hindi ako ma-bored sa aking paggawa nito lahat. Okay? So, while doing this guys, meron akong water. And then, meron din akong snacks. Mga toasted bread. Then, wala akong broth. So, grabe guys, ang ating preparation sa ating final judgment. So, I'm almost done. Ayan, ito na yung ginawa ko guys. Oh. Petitioners and beneficiary documents. So, grabe guys. Oh. Talagang ginawan ko siya ng mga dyan, pangalan para madali kong makita at makuha yung kailangan kong kunin para sa ating big day. Aside from that, meron din tayong meron na rin tayong charan! Ito yung proof of relationship. Guys, sobrang dami nyo guys. Grabe guys. Grabe talaga. Ito yung chat logs namin. Grabe ang kapal guys. Sobrang kapal. So, nilagay ko na siya sa last part ng aking binder kasi may lagayan doon. So, ayan. And then, meron pa. Meron tayo dito. Ayan. CFO Seminar and Medical Requirements. So, nilagay ko na siya sa isang binder pero hinati ko siya guys. Hinati ko siya para mag-share naman sila ng space. Ang dami ko ng binder. Kung talagang isang binder sila. Ayan. CFO Requirements. Tapos dito sa pinakaunahan yung Medical Requirements. So, iron ko siya ng ganito, pero kailangan din daw siyang ilagay sa brown envelope. Ayan ang brown envelope. So, ayan, meron na po tayong itinerary ticket papuntang Manila para sa ating medical. Sana nga, ma-okay tayo, makapasa tayo, walang problema para tuloy-tuloy yung ating login. So, grabe guys. Ang dami kong gagawin pa. So, I will gonna bring this going to Manila. And, hindi pa tayo tapos sa paglalagay ng mga ito, mga labels. Para so, ginagawan ko siya ng mano-mano talaga guys. Talagang, talaga, effort talaga to sa akin. Nasa na ba ang So, dito guys, ito yung mga requirements sa final interview. So, nilagay ko na po siya sa isang pocket binder para mabilis na lang po siyang makuha kaysa doon sa binder na isa. So, ganito yun guys. Oh, ayan. So, gumawa talaga ako, nag-print out talaga ako nito para madali ko silang makita. Ganun lang. So, ayun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo na mag-prepare ng kanilang mga documents. So, good luck sa inyo and good luck na rin sa akin for my upcoming medical and my interview. So, ayun lang guys. Ayan. And also guys, tips para sa mga mag-prepare na kanilang documents. So, dapat po ay ahead of time talaga. Dapat meron kayong na-print out. Especially po sa proof of ongoing relationship. Kasi kailangan pa talaga doon yung mga screenshots, mga chat and call logs niyo sa inyong mga gamit na apps or messenger sa Facebook. Lahat po yun kailangan yung print out. Tapos yung mga pictures niyo, lahat po ng mga na-meet up niyo ng mga lugar na puntahan niyo. Lahat po kailangan po talagang ito po yung proof of ongoing relationship. Ang pinakamadami talagang kailangan yung gawin. Kaya bago kayo ma-approve, dapat meron ka nang nagawa nito guys. Kasi itong medical at hindi siya masyadong maraming requirements. Konti lang siya. Tapos, pag na-approve na kayo, ayan, meron na kayong mga list of requirements na kailangan yung kunin. So, most of sa beneficiaries is yung PSA na birth certificate, Sinumar if you're married, NBI, and then police clearance kung nagstay ka 6 months and above doon sa ibang bansa. So, kailangan guys, meron ka na kasi 6 months to 1 year lang ang validity ng mga requirements ni beneficiary. Samantalang ito naman yung petitioner, kailangan po niya is scan po talaga lahat ng requirements natin katulad dito sa Pilipinas kasi there's possibility na iba-iba kasi ang consul na mag-interview kaya mas maganda na yung naka-ready ka sa mga dapat at mga kailangan na documents. Although kahit na magsobra-sobra na yung supporting documents mo, at least meron ka. Kaysa naman pag hingi ng documents is wala ka. May possibility na matutuwan ka, ibig sabihin nun, medyo madidelay, kailangan mo pang isubmit yung mga laking requirements. So, ayun lang guys, sa mga magpa-file dyan ng K1, laban lang kayo para sa inyong mga AFAM. So, ayan guys. And I hope natulungan ko kayo. Ayan, 3 lang po ang nagawa ko lahat. Ayan. Tinipid ko na po yung lagayin kasi mabigat po siya guys. Ayan. Bali, 3 po siya. Ayan. And then, meron na rin po akong biniling bag para ilagay ko na lang sa dito lahat. Ayan. Isang bag. Ayan.
And meron pa ako isang extra dito na isang black. Ito yung mga extra photocopy ko. Kasi meron ako extra na mga photocopy sa aking bio page sa passport. Tapos meron ako extra sa aking PSA. And then other bio page sa passport naman ni petitioner. At saka ibang extra pa talaga na files na parang ayokong itapon muna baka sakaling kailangan ko. So nilagay ko siya dito sa black ko na envelope. So ito yung lagayan guys. Ito yung dadalhin ko. So dito is ilalagay ko lang yung etong CF on the seminar. And then itong proof of ongoing relationship. Well, ito namang isa is ano lang siya. Pero naman kasi siyang anong hawakan. Pero medyo nasa 80% pa lang ako para matapos ko yung requirements ko. So, hindi ko na siya kailangang ilagay dito kasi nga mapupunit na ang aking bag. So, ganun na lang guys. Diba? So, ayun lang guys. Sana nakatulong ako sa magpapile dyan. I-ready nyo na po talaga yung requirements para hindi kayo kapusin sa oras na gawin ito ba kasi meron kayong makalimutan. Mas maganda na yung pag na-approve na kayo, double check na lang kayo sa mga requirements. So, ayun lang. Sana po nakatulong. And thank you for watching. Bye!